Yo, hi guys, good morning. Wow, fresh. Taas natin konti. Good morning, good morning. Opo, ang inyong kamay. May nagre-record ba? Welcome po sa ating channel, ang Hong Kongers. Ngayon po wala po tayong schedule ng part-time kahapon tsaka ngayon kasi medyo hindi na po busy pagka Friday, Saturday. Yung buhok ko, ba't ganito? Iilang ako. Yan. Hindi na po kasi busy pagka Thursday, Friday. Kadalasan sa restaurant, hindi na po. So, ayan, wala tayong schedule. Yan lang po ang kahirapan. Yan, may kwento ko sa inyo. Yan ang mabigat na sitwasyon kapag wala kang full-time. Nag-aasikaso po ako ng isang channel ko, na gaming channel. Medyo nagaganahan tayong mag-YouTube. Dati na ako nag-YouTube pero on and off eh. Minsan gusto ko mag-upload, minsan hindi. Ngayon tinatyaga ako na kasi sayang eh, 'di ba? Tsaka pwede ko ipasok yung mga kanta ko dito, halimbawa. Katulad mamaya, yung ending po nitong video, meron akong isasabay na kanta para baka sakali hindi ma-copyright. Kasi pag solo kanta lang, na nakaka-copyright eh. Kung hindi i-mute, warningan ka ni YouTube kung sakali na monetize tong video mo, pwedeng maapektuhan. Yung mga ganun ba? So, sayang kung malay mo mag-viral, diba? Tapos, yung nag-hit mo na video ay may copyright. Hindi po yun. Hindi mo papakinabangan yun. Siyempre, lahat tayo may pangarap, diba? Na kung hindi kumita, sumikat man lang, diba? Ma-experience man lang natin yung makilala kahit sa pagbablog or pagka-cover ng mga music. Siyempre, dati po akong tumutugtog eh. Siyempre, pangarap ko din naman na makilala kahit pa paano. Mamaya, sa dulo po nito, kagabi meron ako ni-record na kanta. Ilalagay ko po sa dulo. Pero hindi ko muna po sasabihin kung ano para panoorin nyo hanggang dulo. Hindi po. Ayun nga. Naikwento ko po sa inyo na yun po ang hirap. Pagka wala kang full-time, kung ano lang ang schedule na makukuha mo, is yun lang ang magiging trabaho mo, yun lang ang kita mo. So, medyo pag hindi mo niratrat o hindi mo sinipagan kapag kami schedule ka, dapat talaga trabaho eh. Ako 3 linggo yata o 4 na linggo na hindi ako nagpahinga, hindi ako nag-day off, kaya nga na bumigay yung katawan ko eh. Ngayon, medyo ramdaman ko para akong sisipunin na uubuhin. Makatay na lang muna ko. Siyempre, pag bumabagsak yung resistensya mo, diba? Medyo ramdam mo, masakit ang likod mo, tinatamad ka, bagsak ang energy mo. Ibig sabihin nun, pagod ka. Kasi yung katawan mo na mismo nagsasabi na magpahinga ka, matulog ka. So, ganun po. Yun po ang sitwasyon namin. Yan, mabalik tayo dyan sa kwento ng Hong Kong life. Dito, pwede kang mag full time. Nasa sa'yo yun. Pwedeng 6 times a week. Merong 5 times a week ang full time. Tas depende sa oras. Katulad sa gwardiya, ang schedule namin is 6 a.m. to 6 p.m. 12 hours. Tapos sasaluhin ng karelyebo mo yun 6 p.m. to 6 a.m. So saluhan kayo. Pagka full-time ka, kadalasan ay 6 days a week ang trabaho. Meron ding 5 days. Pero, ano lang yon, hindi lahat. Hindi lahat po. Tapos, dito sa may salad naman, na pinagtatrabuhan ko, salad staff. Pag full-time ka dyan, 5 times lang. Monday to Friday. Yung Saturday and Sunday day off ko yun. Kaya maganda. Maganda schedule. Tapos, 7 ng gabi hanggang 8:15 ng gabi
So, dalawang shift po yun. Pag umaga ka, 7 to 6. Normally, ganun. Pagka pang gabi ka naman, 11 a.m. or 10 a.m. hanggang closing, which is 8:15. So, kung may tugtog, kunyari may tugtog kami, halimbawa, makakahabol ako. Di sayang din kasi, di ba? So, ganun po ang nangyayari. Ganun po yung sitwasyon. Kung gusto mo mag full time, pag gusto mo umuwi, katulad ako, madalas ako umuwi. 3 months hanggang 5 months. Pag lumabas sa 5 months, hindi na kaya. Kailangan ko talaga magpahinga. Kailangan ko umuwi, syempre. Namimiss ko ang Pilipinas. Yung family ko po, syempre. So, kailangan umuwi talaga ako. Katulad next month, uuwi ako. Okay. Ganun po. Ang kadalasan pa, ang hirap sa full-time, pagka gusto mong umuwi, maraming paalam. Papaalam ka sa manager, papaalam ka sa supervisor, sasabihin ng supervisor sa mas mataas sa kanya, sasabihin ng manager sa mas mataas sa kanya. Yung gano'n, maraming paalamanan, maraming dinadaanan. Hindi kagaya ng part-time ka, pag sinabi mong, boss, sir, hindi ako makakaganito, hindi ako makakapasok sa ganito, ilang araw, ganyan, ganire. Wala silang choice kundi humanap ng kapalit mo pansamantala habang nasa bakasyon ka o nasa absent ka. Kasi, katulad yan, sila din di ba? Hindi namin kailangan ng part-time ngayon kasi hindi naman masyadong busy. Ganon din yun Kahit gusto kong pumasok, hindi nila kailangan. Hindi ako bibigyan ng schedule. Di ba? So, ganon din yun. Pagka gusto mong open ang oras mo, gusto mong makagawa ng mga gusto mo na sa tingin mo naman hindi mo kailangan masyado ng schedule ng gantong araw, di tinatamad ka, masama pakiramdam mo, pwede kang magsabi na, sir, di ako papasok ngayon, o ma'am, di ako ganito kasi ang katuwiran is part-time lang ako. Hindi mo ako pwedeng obligahin. Diba? Kasi ganoon din sila Gusto kong pumasok, gusto kong kumita ngayong araw na to, wala akong gagawin. Hindi namin kailangan, so hindi ka namin bibigyan ng schedule. Di ba? Tabla lang. Ganun po ang sitwasyon dito sa Hong Kong. Ganun po. And isa pa, guys, may kukwento ko sa inyo Dito medyo marami ang nagkakaroon ng toinks. Alam niyo yung toinks? Yung ganun. Parang baliw-baliwan. O medyo hindi ko alam kung ano nangyayari Last time kasi papasok ako. Siguro 3 days ago yun. 3 days ago. Sumakay ako sa tram. Yung tren ba na nasa gitna ng kalsada, di ba? Yung single car lang ang tawag doon So, yun double deck yun Isa merong sa baba, merong sa taas. May hagdan siya nakapraso. Hindi, nakaupo kong ganyan sa gitna. Napansin ko, wala pa ibang pasahero. Sakay ako. Mamaya, siguro, hindi ko napansin, may umakyat sa likod. Lalaki, medyo mataba din. Pero, hindi ko alam kung in-check ko. Basta, maya, siguro mga 3 to 5 minutes na siyang nakasakay. Sumigaw ang lakas. Manon. Hindi naman ako nagulat. Hindi rin ako natakot. Or, basta, wala lang yung reaction ko. Parang, alam mo yun, kasi siyempre papasok ako sa trabaho, kagigising ko lang, hindi pa ganun kaano yung katawan ko, kung hindi pa ako gising, gano'n, yung energy ko, bagsak pa. Yung tingin ko pa ganyan, yung dahan-dahan na tinignan ko lang siya, tapos balik ako sa pagkakaupo. May sumigaw na naman, ang lakas. Ay, sabi ko, baliw to. Mahirap to, baka mamaya, di ba? Paluin ako sa likod or mahirap na. Ginawa ko yung payong ko, bumaba ako. Tapos nung nasa baba na ako, gumit na ako dun sa pinaka location ng train. Hindi sa unahan, hindi sa likod. Para ako pag bumaba siya, baka sundan ako At least may allowance, sa harap may allowance. Makakadiskarte ako kung anong gagawin ko. Kumbaga makakaiwas ako. Maya, nag-stop na naman ng tram, sumakay, matanda, umakyat. Nilaantay ko kung sisigawan niya rin. Hanggang sa makababa ako, hindi naman siya sumigaw. Siguro, baka gusto niya akong takutin o ewan ko. Basta, may parang, hindi naman gawain lang normal yun di ba?
sisigaw ka basta. Eh, paano kung makatapat siya ng baliw din, di ba? Pas pinatulan siya. Eh, di na nalintikan na, nag-rumble na. Isa yun guys sa mga tatandaan nyo, ha. Hindi porki umiwas ka, eh, natatakot ka. Hindi. Maraming ano yun, eh, maraming dahilan kung bakit mo gagawin yun. Kunyari, baliw yun. O sige, hindi ako, halimbawa, hindi ako. May tao doon. Pinatulan niya yun. O sino magkakakaso? Di siya rin, di ba? Perwisyo yun dito. Bukod sa magbabayad ka, pupunta ka pa sa korte. Record ba yun? Hindi lang dito, kahit sa ibang lugar, kahit sa Pinas. Sa Pinas, ganun din. Kung hindi porke umiwas ka sa gulo, eh, takot ka na. Hindi. Naging matalino ka lang. Di ba? Kasi ayaw mo nang, unang-una ayaw mo nang istorbo. Ang dami nang isipin eh. Ang dami nang problema. Uunahin mo pa ba yun? Una-una, kailangan mo magtrabaho para sa pamilya mo, sa mga bills mo, sa mga gusto mong gawin, gusto mong bilhin. Diba? Ito, unahin mo yun. O tapos, pag nasaktan mo yung tao, ano na? Nanalo ka? Kumita ka? Hindi naman din eh. Naperwisyo ka lang. Diba? So, minsan guys, pagka merong ganon, isip ka muna. Huwag ka muna kumilos, isip ka muna. Tama ba to na o sayang pagod ko, 'di ba? Sayang ang time, sayang basta iwas na lang. Wala namang nawala eh. 'Di ba? Eh kung kinukursunada niya ako, ano nangyari? Wala naman. Hindi lumampas lang, hindi niya ako nasaktan, hindi ko siya nasaktan. Walang perwisyo sa akin, walang perwisyo sa kanya. 'Di ba? Ganun 'yun. Palakpakan. Parang balik, 'di ba? Ganun 'yun. So, hindi porke umiwas ka, takot ka. Naging matalino ka lang. Ganun yun. Diba? Tsaka lahat ng matatapang ngayon, namatay na. Hindi na uso ngayon yun. Diba? Lalo yung mga nagdadrive, guys. Naku, mag-ingat kayo, please. Yung mga nagdadrive. Hindi nyo alam, nasa loob siya ng sasakyan. Hindi mo alam kung anong nasa loob ng sasakyan niya. Kung may gamit siya, or may sandata siya, may baril siya. Hindi nyo alam eh, diba? Hindi pwede yung basta ka na lang lalabas, hahamunin. Diba? Maraming ganyan sa US nga, diba? Napapanood nyo. Hindi na bumababa yung driver, tinututok na lang na ganun sa salamin yung pag sugod nung pinuputok na lang kahit mabasag yung salamin eh. Salamin lang naman yan eh. Diba? Patwiran niya, self-defense, sinugod ako eh. O, diba? Sino nasaktan? Sino na perwisyo? Di pareho kayo. Mas malala kung mapatay pa. Dalawa lang naman yun, mapatay mo siya o ikaw mapatay. Pag napatay mo siya, perwisyo, di ba? Kakakaso ka. O kulong ka. Pag ikaw napatay, perwisyo pa din. Kasi, di ba? Kawawa naman yung mga may iwan mo. Di ba guys? Wow, galing ko magsalita, di ba? Malakbaka. Hindi, nagbibigay lang ako ng ng base sa experience ko. Kasi, di ba? Isip-isip tayo. Huwag action agad. Huwag. Isip mo na, okay ba, ganyan. Ako nga, merong sa trabaho. Grabe talaga yung, basta, hindi ko na may kwento, pero grabe siya, napipikon talaga ako. Humihinga na lang ako pag umiiwas ako. Tapos kinakausap ko yung mga superior ko, yung manager, yung supervisor, yung boss ko. Sabi ko, mas pakisabi naman na ganito. Kasi pinapaliwanag ko, gusto ko lang maayos na trabaho. Nagpunta ako dito, pinapaliwanag ko, nagpunta ako dito, gusto ko kasi maging maayos yung trabaho. Kasi kumikita ako dito eh. Trabador nyo ako, gusto kong i-keep to, gusto kong umunlad to, kasi kumikita ako sa inyo eh. So ayokong bumagsak yung tindahan nyo, yung store nyo, nang dahil lang sa isang tao na walang kwenta magtrabaho. Diba? Yung ganun ba? Ngayon, nasa sa kanila na yun. Basta sinabi ko. Pag bumagsak yung store, hindi nyo inaksyonan eh. Sinabi ko na eh. Diba? Na hindi siya marunong humarap sa tao. Naiinis ang customer sa kanya. Ganito. Palpak siya magtrabaho. Sinasabi ko talaga. Hindi dahil gusto ko sumisip-sip ako. Hindi ah. Sinasabi ko yung kasi gusto kong sagipin yung trabaho ko eh. Ano yun? Parang may nakikita ako sa salamin ko. Gusto kong i-save yung trabaho ko. Gusto kong makip yun. Gusto kong tumagal yun. Kasi nga, kumikita ako doon. Kumbaga nagagamit ko yun, nakikinabang ako doon sa trabaho na yun. Diba? So, yun.
Basta huwag kayong mahiyang magsabi kung sa tingin nyo alam nyo tama, di ba? Pero in a nice way, syempre. Wow, in a nice way. Sa maganda, yun, basta. Ako kuha naman sa paliwanag ganyan eh. Maayos na panalita, sa tingin nyo, kaya nyo ipaliwanag ng maayos, yung punto nyo. Ganun lang naman yun eh, di ba? Sabihin nyo yung point nyo, ito kasi po yung naisip ko, ganyan, ganyan, ganyan. Ito yung nakikita kong hindi masyadong Hindi mo naman sinabi, tanggalin nyo na lang to. Diba? Ngayon, nasa sa kanila na yun. Kung sa tingin nyo, hindi talaga siya obra, kayo mag-design. Diba? Trabador din ako Ba't ako magde-design kung tatanggalin siya? Ngayon, pag kinausap yung tao na yun, nakatrabaho mo na hindi talaga maayos magtrabaho, nasa sa kanya na yun. Kung pakiigihan niya or mag-stay siya sa ganun, siya din ang mawawalan, diba? Kumbaga, wag kanyang mahila pababa. Pag nagpalpak siya, tapos nadama yung trabaho, ba't ba tayo napunta doon? Sorry guys. Umuhugot ako tuloy. Anyway guys, pakiabangan yung ko ha, yung ilalagay ko na nag-record ako kagabi. Sana magustuhan nyo. Tinry ko yung original ko, kaya lang hindi kaya guys, hindi pa kaya Kasi nga maano yung pakiramdam ko Gusto ko sanang i-record na, kaya lang hindi ako masaya dun sa resulta ng record ko kagabi. Kaya ibang record na lang ilalagay ko. Abangan nyo guys, sana magustuhan nyo at mag-comment kayo guys, mag-request kayo. Gawa natin ang paraan tas dedication. This song is dedicated to sabihin natin yung pangalan. Tas send nyo sa kanya. Di ba? Sweet, no? Bye. Muli po, ako ang inyong kamoy-moy. Hong Kongers TV. Thank you guys. Ingat. God bless. Dun. Yan. Hello guys. Muli ako po ang inyong kamoy-moy. Dahil dati nga tayong musician dun sa kwento ko, 'di ba, nung bago kami napunta ng Hong Kong noon. So ngayon isa to sa mga libangan natin, kanta, magigitara minsan pagka may time. Yan. Mag-cover pagka hindi na copyright. Maselan sa YouTube Pagka konting copyright agad. So, wala tayong magagawa. Yun yung rules So, try natin. Sana hindi makopyright to para naman. Yan, para po sa inyo, sa lahat ng OFW sa Hong Kong at sa ibang mga bansa pa. Mabuhay po kayo. I held her close to me, 'cause I know she breaks so easily. And then I told her, but I knew no matter how I tried to console her, she just do the best she could. But there were times the best is no damn good. And no matter how you try to be kind, there's always still part of you leave behind. When it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. I lied, told her she'd be fine, though we both knew it was just a lie. I had to do it, 'cause I'd said anything to help me get through it. Then she reached out for my hand, and her simple touch was more than I could stand. And I had to turn away, 'cause I knew all the hurt that she was feeling, I was feeling too. 'Cause when it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. She couldn't get it angry, made me feel like a guilty child.
She acted like a lady till the end. Oh, what a lady. I thought that she'd break down, but she smiled at me and never made a sound. And I guess she understood in her way, 'cause her silence told me everything she could not say. When it falls apart, well, there's just no easy way. There's just no easy way. There's no easy way to break.